Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura, isang obra maestra na nagbigay ng malaking ambag sa ating panitikang Pilipino. Alamin natin ang buhay ng makata na si Francisco Balagtas, ang kanyang mga inspirasyon at ang mga pagsubok na kanyang hinarap upang maisulat ang kwentong ito sa gitna ng mapang-aping panahon ng mga Espanyol. Tuklasin natin kung paano ginamit ni Balagtas ang kanyang likha bilang sandata laban sa pang-aabuso at kawalang katarungan at paano nagbukas ng landas ang Florante at Laura para sa panulaang Tagalog. Simulan na natin. Si Francisco Baltazar o mas kilala bilang Francisco Balagtas na sumulat ng Florante at Laura ay ipinanganak noong ika-2 ng Abril, 1788 sa Panginay, Biga, Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sina Juana de la Cruz at Juan Baltazar at siya ay mayroong 3 kapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Nag-aral siya sa mga paaralang parokyal sa Biga at nagpatuloy sa Colegio de San Jose at Colegio de San Juan de Letran sa Maynila, kung saan naging guro niya si Mariano Pilapil. Si Balagtas ay nahasa sa pagsusulat ng tula sa tulong ni Jose de la Cruz o Joseng Sisiu, ang tanyag na makata ng Tondo na naging mentor niya. Noong taong 1835, siya ay nanirahan sa Pandacan, Maynila, kung saan nakilala niya si Maria Asuncion Rivera, na tinawag niyang Celia or Mar, ang babaeng kanyang minahal ng labis at naging inspirasyon sa pagsusulat ng kanyang mga akda, particular ang Florante at Laura. Sa kabila ng kanyang talento, si Balagtas ay nakulong dahil sa pakana ng kanyang karibal sa pag-ibig na si Mariano Capule na isang mayaman at sinasabing may kapit sa mga makapangyarihan. Habang nakakulong si Balagtas, nagpakasal sina Capule at Celia kahit na wala namang pag-ibig sa kanya si Celia. Naging asawa naman ni Balagtas si Juana Tiambeng at nagkaroon sila ng 11 anak. Namatay siya noong ika-20 ng Pebrero, 1862 sa gulang na 74. Ang Florante at Laura ay isinulat ni Balagtas noong taong 1835 hanggang 1836 habang siya ay nakakulong sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa panahong ito, mahigpit na kinokontrol ng mga Espanyol ang mga babasahin at palabas na tumutulig sa kanilang pamamahala. Dahil dito, ang karamihan ng mga aklat na nalimbag ay tungkol sa relihiyon o labanan ng mga Moro at Kristiyano, na tinatawag na komedya o Moro-Moro. Naging matagumpay si Balagtas na mailusot ang kanyang akda dahil ginamit niya ang tema ng paglalaban ng mga Moro at Kristiyano at pag-ibig bilang pangunahing paksa. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang kanyang pagtuligsa sa mga kalupitan ng mga Espanyol. Gumamit siya ng alegorya at simbolismo upang maipakita ang mga suliraning panlipunan na nararanasan ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga kolonyalista. Ang akda ni Balagtas ay refleksyon ng 4 na himagsik na tinukoy ni Lope K. Santos. Himagsik laban sa malupit na pamahalaan, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya, himagsik laban sa mga maling kaugalian, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Sa pamamagitan ng alegorya, pinuna ni Balagtas ang kalagayan ng lipunan at ang mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang mga tauhan at pangyayari sa Florante at Laura ay sumasalamin sa mga katotohanan ng panahong iyon. Ang Florante at Laura ay nagbigay ng maraming mahahalagang aral sa mga Pilipino, kabilang ang wastong pagpapalaki sa anak, pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan, pagiging mabuting magulang, pag-iingat laban sa mga mapagpanggap at makasarili, pagpili ng mga pinuno na may malasakit sa bayan. Binigyang diin din ng akda ang lakas ng kababaihan sa katauhan ni Flerida, isang babaeng Muslim na sumasalungat sa tradisyonal na imahe ng kababaihan noong panahong iyon bilang mahina at mahinhin. Ang unang edisyon ng Florante at Laura ay nalimbag noong taong 1838. Dahil sa pagkasira ng maraming kopya sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Newberry Library in Chicago sa Estados Unidos ang nag-ingat ng mga kopya mula taong 1000
at 1,875. Ang akda ay nakasulat sa mumurahing papel de arroz na nagpakita ng halaga at pagmamalasakit ng mga Pilipino sa akdang ito. Ang Florante at Laura ay naging inspirasyon ng mga kilalang bayani tulad nina Dr. Jose Rizal sa kanyang pagsulat ng Noli Me Tangere at ni Apolinario Mabini na sinipi ito habang siya ay nasa Guam noong taong 1901. Naging gabay ito sa kanilang mga akda at ideolohiya na nagpapatunay na ang mga aral at mensahe ng awit ni Balagtas ay patuloy na makabuluhan at napapanahon hanggang sa kasalukuyan. Patuloy itong nagbibigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino na magkaroon ng malasakit sa bayan at labanan ang anumang anyo ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa kaligirang pangkasaysayan ng Florante at Laura. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.